Magandang gabi. Ako nga pala si Mr. Kira at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang lihim na matagal nang kinikimkim ng isang pamilyang pinaniniwalaang yumaman dahil sa koneksyon nila sa biringan. Hindi sila kailanman nagpakilala at ang mga pangalang mababanggit sa kwento ay sadyang binago upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Isa itong kwentong hindi mo basta-basta maririnig. At ngayon, ikaw ay mapapabilang sa iilang nakaalam ng lihim na ito. Sa isang liblib na sulok ng Samar, kung saan ang hanging amihan ay humahalik sa mga dahon ng niyog at ang alon ng dagat ay bumubulong ng mga sinaunang awit sa dalampasigan, nakatayo ang isang simpleng tahanan na gawa sa kawayan at pawid. Dito naninirahan ang pamilya ni Mang Tomas at Aling Elena kasama ang kanilang tatlong anak, sina Maria, ang panganay na may busilak na puso, si Juan, ang masigasig na tumutulong sa bukid, at si Ana, ang bunso na mayroong matamis, na ngiti na nagpapasaya sa buong pamilya. Ang buhay para sa pamilya de los Santos ay isang simpleng ritmo ng paggawa at pagmamahalan. Si Mang Tomas, sa kanyang balat, na pinatigas ng araw at mga kamay, na sanay sa lambat at sagwan, ay araw-gabi na naglalayag sa malawak na karagatan, umaasang makahuli ng sapat na isda para sa kanilang hapagkainan at maibenta sa palengke. Samantala, si Aling Elena sa kanyang mga kamay na magaspang ngunit magiliw ay matyagang nagtatrabaho sa kanilang maliit na bukid, nagtatanim ng palay at mga gulay na kanilang kinakain at ibinebenta rin upang madagdagan ang kanilang kita. Hindi mayaman ang pamilya de los Santos sa material na bagay, ngunit sila ay lubos na mayaman sa pagmamahalan, respeto at simpleng kaligayahan. Bawat kinagigising nila ay pinupuno ng pasasalamat sa bagong araw at sa pagkakataong makapiling ang isa't isa. Sa gabi, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, sila ay sama-samang naupo sa kanilang hapag. Simpleng pagkain ang kanilang pinagsasaluhan, ngunit puno naman ng tawanan at kuwentuhan. Si Maria sa kanyang kabutihang loob ay palaging handang tumulong sa kanyang mga magulang sa gawaing bahay at sa pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Si Juan sa kanyang kasipagan ay maagang natutong humawak ng araro at lambat, masigasig na tumutulong sa kanyang ama sa bukid at sa dagat. Si Ana naman sa kanyang inosenteng pagkatao ay ang liwanag ng kanilang tahanan. Ang kanyang halakhak ang nagbibigay kulay sa kanilang simpleng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang simpleng kaligayahan, hindi maikakaila ang kanilang pangangarap ng mas maginhawang buhay. Nais ni Mang Tomas na makabili ng bagong bangka upang mas marami siyang mahuling isda. Nais ni Aling Elena na magkaroon ng mas malaking bukid upang mas marami silang maani. Nais ni na Maria at Juan na makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral at ninais ni Ana na magkaroon ng maraming laruan tulad ng ibang bata. Sa mga gabing tahimik, habang pinagmamasdan ni Mang Tomas ang kumikislap na mga bituin sa kalangitan, madalas niyang maalala ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa Biringan, isang mahiwagang lungsod na nakatago sa isang lugar sa Samar, isang lugar kung saan ang yaman ay masagana at ang mga naninirahan ay mayroong kakaibang kapangyarihan. Para sa kanya, ito ay simpleng alamat lamang, isang pantasya na nagbibigay aliw sa mga gabing pinapagod ng trabaho. Hindi niya sukat akalain na ang alamat na ito ay malapit ng maging bahagi ng kanilang simpleng buhay. Payapang gabi noon, ang buwan ay bilog at maningning, pinapalamutian ang madilim na kalangitan tulad ng isang malaking perlas. Si Mang Tomas, pagod ngunit may bahagyang pag-asa, ay naglayag sa karaniwang pook kung saan siya nangingisda.
Ang lambat ay maingat niyang inihagis sa malalim na tubig, pinagdarasal na pupunuin ito ng masaganang huli. Habang matiyaga siyang naghihintay, pinagmamasdan niya ang malawak na dagat na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tunog lamang na kanyang naririnig ay ang mahinang lagapak ng alon sa gilid ng kanyang maliit na bangka at ang paminsan-minsang huni ng mga ibong dagat sa malayo. Ito ang kanyang mundo, isang mundo ng katahimikan at pag-asa. Ngunit sa malayo, sa direksyon kung saan ang dagat ay tila nakikipaghalikan sa madilim na horizon, napansin niya ang isang kakaibang liwanag. Hindi ito ang karaniwang liwanag ng mga bituin na kumikislap ng mahina at malayo. Ang liwanag na ito ay masidhi, parang isang malaking hiyas na sumisikat sa kadiliman. Ito ay mayaman sa kulay, pinagsamang ginto, pilak at bahaghari na para bang sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Kinutuban si Mang Tomas. Hindi niya kailanman nakakita ng ganoong liwanag sa dagat. Ang kanyang puso ay nagsimulang kabahan, pinaghalong takot at pagkamangha ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang kanyang pagiging mausisa, ang parehong pag-uusisa na nagtulak sa kanya upang tuklasin ang mga bagong pangingisdaan noong kanyang kabataan, ay muling nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang bangka patungo sa kakaibang liwanag. Habang papalapit siya, ang liwanag ay lalong lumiwanag na para bang inaanyayahan siya. Ang mga alon sa paligid niya ay tila humupa at ang hangin ay bumulong ng isang melodiya na hindi niya maintindihan. Ang buong kapaligiran ay nababalot ng isang mahiwagang aura. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali ng paglalayag, malinaw na niyang nakita ang pinagmulan ng liwanag. Hindi ito isang bagay, kundi isang lugar. Isang lungsod ang lumitaw sa gitna ng dagat, na para bang hinugot mula sa isang panaginip. Ang mga gusali ay matatayog at kumikinang, na para bang gawa sa purong ginto at kristal. Ang mga ilaw ay naglalaro sa iba't ibang kulay na lumilikha ng isang nakakahipnotismong tanawin. Ang mga lansangan ay tilalampas sa karaniwan na kumikislap ng mas maliwanag pa sa pinakamahusay na perlas. Natigilan si Mang Tomas. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ang Biringan, ang lungsod ng mga engkanto na minanan niya mula sa mga kuwento ng kanyang lolo ay biglang nagkaroon ng buhay sa kanyang harapan. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagkamangha. Hindi niya sukat akalain na ang mga alamat ay maaaring maging totoo. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang mga figurang gumagalaw sa loob ng kumikinang na lungsod. Sila ay matatangkad at mayroong kakaibang kagandahan na para bang hindi sila nabibilang sa mundo ng mga mortal. Ang kanilang mga kasuotan ay kumikinang at ang kanilang mga galaw ay puno ng biyaya. Ang buong lungsod ay nababalot ng isang aura ng kapayapaan at kasaganaan. Maya-maya, isang maliit na bangka ang humiwalay sa kumikinang na lungsod at tahimik na lumapit sa kanya. Ang bangka ay gawa sa isang materyal na tila pinaghalong kahoy at liwanag at ito ay walang sagwan o layag na para bang ito ay pinapakilos ng mahika. Sa loob nito ay nakaupo ang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may kabaitan. Ang kanyang tinig nang siya ay magsalita ay parang malambing na musika na dumadaloy sa hangin. "Magandang gabi, Thomas," bati ng lalaki na para bang matagal na silang magkakilala. "Huwag kang matakot. Alam namin ang iyong mabuting puso at ang kasipagan ng iyong pamilya." Nagpakilala ang lalaki bilang si Lakan, isa sa mga naninirahan sa Biringan. Sinabi niya na matagal na nilang pinagmamasdan ang pamilya ni Mang Tomas at hinahangaan nila ang kanilang pagtitiyaga at ang kanilang simpleng pamumuhay na puno ng pagmamahalan.
bilang isang tanda ng kanilang paghanga, nais nilang mag-alok ng isang munting regalo. Inabot ni Lakan kay Mang Tomas ang isang maliit na kahon. Ito ay gawa sa isang makintab na kahoy na hindi niya mawari, pinapalamutian ng mga ukit na tila sumasayaw sa liwanag ng buwan. Ito ay magaan sa kamay, ngunit mayroong kakaibang bigat na nararamdaman si Mang Tomas. Dalhin mo ito sa iyong tahanan, Tomas. Pili ni Lakan sa isang malumanay na tinig. Huwag mo itong bubuksan hanggat hindi ka nakakarating sa piling ng iyong pamilya at ibahagi mo ang laman nito sa kanila ng may pagmamahalan at pagkakaisa. Hindi nakapagsalita si Mang Tomas. Ang kanyang dila ay tila bumigat dahil sa kanyang pagkamangha. Tumango lamang siya bilang tugon, mahigpit na hinawakan ang kahon, na para bang ito ay isang mahalagang panaginip na maaaring maglaho anumang sandali. Ngumiti si Lakan, isang ngiting puno ng kapayapaan at pag-unawa. Ang kanyang bangka ay dahan-dahang lumayo, bumalik sa kumikinang, nalungsod ng biringan na unti-unting naglaho sa kadiliman ng gabi, na para bang ito ay isang ilusyon lamang. Si Mang Tomas, hawak ang mahiwagang kahon, ay dali-daling naglayag pabalik sa kanyang tahanan. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka at kaba, pinagmamasdan ang kahon sa kanyang kandungan sa bawat pagindayog ng kanyang bangka. Ang kanyang simpleng buhay ay malapit ng magbago, magpakailanman dahil sa kanyang engkuwentro sa mahiwagang lungsod ng Biringan. Ang paglalayag pabalik sa Pampang ay tila mas mabilis kaysa kanina. Ang maliit na bangka ni Mang Tomas ay tila hinahabol ng hangin, pinapadpad siya pauwi sa kanyang simpleng tahanan. Ang mahiwagang kahon ay mahigpit niyang pinanghahawakan. Ang bigat nito ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Alam niyang mayroong kakaibang bagay sa loob nito, isang bagay na maaaring magpabago sa kanilang buhay. Nang matanaw niya ang silweta ng kanilang bahay sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Sabik na siyang ibahagi ang kanyang karanasan sa kanyang pinakamamahal na asawa at mga anak. Ikinuwento niya sa kanyang isipan ang kanyang engkwentro sa Biringan at ang kanyang pakikipagtagpo kay Lakan. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba sila, ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan. Pagdating niya sa Pampang, dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanilang bahay. Ang ilaw sa loob ay patay na, pinahihiwatig na ang kanyang pamilya ay mahimbing nang natutulog, ngunit hindi niya sila maaaring antayin. Ang sabik niyang ibahagi ang kanyang natuklasan ay mas matindi kaysa sa kanyang pagod. Elena, Maria, Juan, Ana, tawag niya habang kinakatok ang kanilang pintuan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at lumabas si Aling Elena na may antok pang mga mata. Tomas, anong nangyari? Bakit ka pinagising sa amin sa ganitong oras? Tanong niya na may pag-aalala sa kanyang boses. Sumunod na lumabas ang kanilang mga anak, pinagkakamot ng ulo at nagtataka sa ingay. Nang makita nila ang kanilang ama na may hawak na isang kakaibang kahon, ang kanilang pag-uusisa ay napalitan ang kanilang antok. Mayroon akong ikukuwento sa inyo, sabi ni Mang Tomas sa isang boses na puno ng pagkamangha at bahagyang kaba. Ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa kakaibang liwanag sa dagat, ang kanyang paglalayag patungo dito, ang magnificenteng lungsod ng Biringan at ang kanyang pakikipagtagpo kay Lakan. Ipinakita niya sa kanila ang kahon na ibinigay sa kanya, ang makintab na kahoy na kumikinang sa ilaw ng kanilang lampara. Sa simula ang kanyang pamilya ay hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Akala nila ay nananaginip lamang siya o labis na napagod sa kanyang pangingisda.
Ngunit nang makita nila ang kahon, ang kanilang pagdududa ay unti-unting napalitan ng pagtataka. "Ano ang nasa loob nito, Ama?" tanong ni Maria. Ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ang mahiwagang kahon. Huminga ng malalim si Mang Tomas. "Sinabi ni Lacan na huwag naming itong bubuksan hanggat hindi kaming magkakasama bilang isang pamilya at ibahagi namin ang laman nito ng may pagmamahalan." Nagkatinginan ang pamilya de los Santos. Mayroong isang namumuong excitement sa hangin. Sama-sama silang naupo sa kanilang simpleng hapag, pinapalibutan ang kahon na tila isang mahalagang kayamanan. Dahan-dahan pinangunahan ni Mang Tomas, pinuksan nila ang kahon. Ang takip ay bumukas ng may isang mahinang tunog na para bang inilalabas ang isang lihim na matagal nang nakakulong. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa kanilang nakita. Ang kahon ay puno ng mga kumikinang na gintong barya. Ang bawat barya ay mayroong kakaibang ningning na para bang naglalaman ng liwanag ng buwan at ng dagat. Sa pagitan ng mga barya ay mayroong mga alahas na gawa sa hindi pangkaraniwang mga bato, kumikinang sa iba't ibang kulay. Mayroong mga kuwintas na tila gawa sa pinagsamang mga patak ng ulan at sikat ng araw, mga singsing na may mga batong kumikislap tulad ng mga bituin, at mga pulseras na pinagtagpi-tagping mga hibla ng pilak at ginto. Ang buong pamilya ay natigilan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kanilang simpleng tahanan ay biglang napuno ng magnificenteng kayamanan. Ang kanilang mga pangarap na dati ay tila malayo at hindi maaabot ay biglang nasa kanilang harapan. Si Aling Elena ay napahawak sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Si Maria ay napaluha sa hindi maipaliwanag na kagalakan. Si Juan ay napanganga at hindi makapagsalita. Si Ana, bagamat bata pa, ay napatalon sa tuwa habang pinagmamasdan ang kumikinang na mga bagay. Hindi, hindi ito maaari, bulong ni Mang Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. "Ito ang regalo mula sa biringan, Ama," sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Ito ang gantimpala sa inyong kabutihan." Sa sandaling iyon, ang simpleng buhay ng pamilya de los Santos ay nagbago magpakailanman. Ang kahon na nagmula sa mahiwagang lungsod ng Biringan ay hindi lamang naglalaman ng kayamanan, kundi pati na rin ng isang pangako ng bagong simula. Ngunit kasama ng biyayang ito ay ang responsibilidad na gamitin ito ng matalino at panatilihin ang mga pagpapahalagang kanilang pinahahalagahan. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang unang reaksyon ng pamilya de los Santos sa kanilang natuklasang kayamanan ay sobrang pagkamangha at hindi makapaniwala. Matagal silang nakatulala sa mga kumikinang na gintong barya at alahas na bumabalot sa kanilang simpleng hapag. Para sa kanila ito ay hindi lamang kayamanan, kundi isang himala, isang konkretong patunay ng isang mundong puno ng hiwaga at kabutihan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, pinangunahan ni Aling Elena ang isang taimtim na pasasalamat. Sila ay lumuhod at nagpasalamat sa Poong May Kapal sa biyayang kanilang natanggap at maging sa mga mahiwagang naninirahan sa Biringan na nagbigay sa kanila nito. Alam nilang hindi nila dapat kalimutan ang pinagmulan ng kanilang suwerte. Ang unang pinagkasunduan ng pamilya ay ang pagiging maingat at responsable sa paggamit ng kanilang bagong yaman. Hindi sila magpapadala sa bugso ng kanilang kagustuhan at magpapatuloy sila sa kanilang simpleng pamumuhay hanggat maaari. Ang kayamanan ay isang biyaya, ngunit ito rin ay isang malaking responsibilidad. Ang isa sa mga unang bagay na kanilang ginawa ay ang pagtulong sa kanilang komunidad. Maraming pamilya sa kanilang barangay ang simpleng namumuhay at nangangailangan ng tulong.
gamit ang bahagi ng kanilang kayamanan, pinagawa nila ang nasirang kalsada na nagdudugtong sa kanilang barangay sa bayan. Nagbigay din sila ng tulong pinansyal sa mga pamilyang may sakit at sa mga naulila. Ang kanilang simpleng tahanan ay naging sentro ng tulong at pagmamalasakit. Si Mang Tomas ay bumili ng mas malaking bangka, hindi lamang para mas marami siyang mahuli, kundi para makatulong din siya sa ibang mangingisda sa panahon ng bagyo. Si Aling Elena ay bumili ng karagdagang lupa at nagtanim ng mas maraming palay at gulay na ang bahagi ng ani ay ipinamahagi niya sa mga nangangailangan. Binigyan din nila ng pagkakataon sina Maria at Juan na makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa Maynila. Ito ang matagal na nilang pangarap at ngayon ay posible na ito dahil sa biyayang kanilang natanggap. Si Ana naman ay hindi nakalimutan. Binilhan siya ng mga laruan at damit na matagal na niyang pinapangarap, ngunit itinuro din nila sa kanya ang kahalagahan ng pagbabahagi sa iba. Gayunpaman, ang kanilang biglaang pag-unlad ay hindi nakaligtas sa mga mata ng ibang tao. Ang mga bulong at usap-usapan ay nagsimulang kumalat sa buong barangay at maging sa karatig bayan. Maraming ang nagtataka kung saan nanggaling ang kanilang kayamanan. Mayroong mga nagdududa at naghihinala at mayroon ding mga naiinggit. May ilang mga kapitbahay na nagsimulang magtanong ng diretsyo. Mang Tomas, Aling Elena, saan po ba nanggaling ang inyong suwerte? Parang bigla na lamang kayong yumaman, tanong ng isa nilang matandang kapitbahay. Si Mang Tomas at Aling Elena ay nagkatinginan. Nagkasundo sila na hindi isisiwalat ang tungkol sa biringan. Alam nilang mahirap itong paniwalaan at maaaring magdulot lamang ito ng kaguluhan o paghahangad. Pinagsumikapan po namin ito, simpleng sagot ni Mang Tomas, kahit na pinipigilan niya ang kanyang kaba. Matagal na po kaming nagtatrabaho ng mabuti. Ngunit hindi lahat ay nasiyahan sa kanilang sagot. May ilang mga taong patuloy na naghinala at nag-isip ng masama tungkol sa pinagmulan ng kanilang kayamanan. May mga nagbulong-bulungan na maaaring mayroon silang itinatagong lihim o kaya ay nakipagkasundo sila sa masasamang espiritu. Isang araw, isang mayamang negosyante mula sa bayan ang dumalaw sa kanilang tahanan. Siya ay si Don Rafael, isang lalaking kilala sa kanyang kasakiman at pagiging mapanghusga. Narinig ko ang tungkol sa inyong biglaang yaman, sabi ni Don Rafael na may mapanuyang ngiti. Hindi ka panipaniwala para sa isang simpleng pamilya tulad ninyo. Sabihin ninyo sa akin, saan ninyo ito nakuha? Nahirapan sina Mang Tomas at Aling Elena sa pagharap sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit nanatili silang mahinahon at magalang. Ginoong Rafael, ito po ay bunga ng aming pagsisikap at siguro po ay pinagpala lamang kami, sagot ni Aling Elena ng may dignidad. Hindi nasiyahan si Don Rafael sa kanilang sagot. Naghinala siya na mayroong itinatago ang pamilya de los Santos at determinado siyang malaman ang kanilang lihim. Sinimulan niyang mag-imbestiga, kinakausap ang mga kapitbahay at sinusubukang alamin ang pinagmulan ng kanilang kayamanan. Ang biglaang pagbabago sa buhay ng pamilya de los Santos ay hindi lamang nagdulot ng kasaganaan kundi pati na rin ng mga bagong hamon. Kinailangan nilang harapin ang pagdududa at inggit ng ibang tao at protektahan ang lihim na ipinagkatiwala sa kanila ng biringan. Ang kanilang simpleng buhay ay naging mas komplikado, ngunit ang kanilang pagmamahalan at pagkakaisa bilang isang pamilya ang kanilang naging lakas sa pagharap sa mga bagong pagsubok na ito. Ang mga bulong tungkol sa biglaang yaman ng pamilya de los Santos ay parang hanging habagat na patuloy na umiihip sa buong barangay.
Sa bawat pagdaan ng araw, lalong tumitindi ang pag-uusisa at pagdududa ng mga tao. Ang ilan ay direktang nagtatanong, ang iba naman ay palihim na nag-uusap-usap sa kanilang mga tahanan at sa palengke. Nakita mo ba ang bagong bahay ni Mang Tomas? Bulong ni Aling Celia sa kanyang kaibigang si Aling Puring habang sila ay bumibili ng isda. Parang palasyo na. San kaya nila nakuha ang ganoong pera? Hindi ko rin alam, Mare, sagot ni Aling Puring na may pagkibit-balikat. Ang sabi nila ay pinaghirapan daw nila. Pero kailan pa ba sila nagkaroon ng ganoong kalaking kita sa pangingisda at pagsasaka? Mayroon ding mga mas mapanghusga. Sigurado akong mayroon silang itinatagong lihim, sabi ni Mang Ben, isang matandang mangingisda na matagal ng kaaway ni Mang Tomas dahil sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Walang ganoong kayamanan na bigla na lamang lilitaw. Baka nakipagsundo sila sa mga masasamang espiritu. Ang mga ganitong bulong ay nakarating sa tainga ng pamilya de los Santos. Bagamat sinubukan nilang huwag itong pansinin, hindi nila maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa, lalo na si Aling Elena na sensitibo sa opinyon ng ibang tao. Tomas, naririnig ko ang mga usap-usapan, sabi niya isang gabi habang sila ay naghahapunan. Maraming nagdududa sa atin. Baka kung ano pa ang isipin nila. Alam ko, Elena, sagot ni Mang Tomas na hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Ngunit alam natin ang katotohanan. Wala tayong ginawang masama. Ang mahalaga ay ang ating pamilya ay magkakasama at ginagamit natin ang biyayang ito sa mabuting paraan. Gayunpaman, hindi lahat ng tao sa barangay ay nagdududa. Marami rin ang natuwa sa kanilang swerte at pinuri ang kanilang kabutihang loob sa pagtulong sa komunidad. Buti na lamang at pinagpala ang pamilya de los Santos, sabi ni Padre Miguel sa kanyang sermon isang linggo. Sila ay simpleng tao na may mabuting puso at ginagamit nila ang kanilang kayamanan upang makatulong sa iba. Ito ay isang halimbawa para sa ating lahat. Ngunit ang mga positibong komento ay madalas na natatabunan ng mga bulong ng pagdududa, lalo na nang magsimulang mag-imbestiga si Don Rafael ng masinsinan. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng pamilya lamang ay bigla na lamang yumaman ng walang malinaw na pinagmulan. Inutusan ni Don Rafael ang kanyang mga tauhan na alamin ang lahat ng kanilang makakaya tungkol sa pamilya de los Santos. Kinakausap nila ang mga kapitbahay, sinusuri ang kanilang nakaraan at sinusubukang humanap ng anumang kahina-hinalang aktibidad. Isang araw, isa sa mga tauhan ni Don Rafael ang nakarinig ng isang matandang mangingisda na nagkuwento tungkol sa kakaibang liwanag na nakita ni Mang Tomas sa dagat noong gabing bago sila yumaman. Ang mangingisda na medyo lasing ay nagbulong-bulong tungkol sa mga alamat ng biringan at sa mga mahiwagang bagay na maaaring mangyari sa dagat. Ang impormasyong ito ay agad na nakarating kay Don Rafael. Bagamat hindi siya naniniwala sa mga alamat, naisip niya na maaaring mayroong koneksyon ang kakaibang liwanag sa biglaang yaman ng pamilya de los Santos. Nagpasya siyang mag-imbestiga sa kanyang sariling paraan. Isang gabi pinuntahan ni Don Rafael si Mang Tomas sa kanyang bagong tahanan. Siya ay mayroong mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Mang Tomas, sabi ni Don Rafael sa isang boses na puno ng panunuya. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa isang kakaibang liwanag sa dagat noong gabing bago kayo yumaman. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Nahirapan si Mang Tomas sa pagsagot. Alam niyang anumang sasabihin niya ay maaaring gamitin laban sa kanila. Ngunit hindi rin niya maaaring balewalain ang direktang tanong ni Don Rafael.
Ginoong Rafael, sagot ni Mang Tomas, nang may paggalang ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. May nakita nga po akong kakaibang liwanag sa dagat, ngunit wala po itong kinalaman sa aming suwerte. Talaga ba? Tanong ni Don Rafael na may pagdududa sa kanyang tinig. O baka naman nakipagkita ka sa mga naninirahan sa biringan at nakipagpalitan ng iyong kaluluwa para sa kayamanan. Ang akusasyon ni Don Rafael ay tumama parang kidlat sa puso ni Mang Tomas. Labis siyang nasaktan sa masamang hinala ng negosyante. Hindi po totoo yan, Hinoong Rafael, mariing sagot ni Mang Tomas. Wala po kaming ginawang masama. Ang aming kayamanan ay isang biyaya lamang. Ngunit hindi nakumbinsi si Don Rafael. Ang kanyang pagdududa ay lalong tumindi. Nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang pag-iimbestiga, determinado siyang alamin ang lihim ng pamilya de los Santos, kahit na ano pa ang kanyang matuklasan. Ang mga bulong ng pagdududa ay patuloy na umiikot. Pinapalibutan ang pamilya de los Santos tulad ng isang madilim na ulap. Sa gitna ng tumitinding pagdududa at patuloy na pag-uusisa ni Don Rafael, isang pangyayari ang naganap na muling nagpatibay sa koneksyon ng pamilya de los Santos sa mahiwagang lungsod ng Biringan. Isang gabi habang ang buong pamilya ay sama-samang nagdarasal bago matulog, biglang nakarinig si Ana, ang bunso, ng isang malambing na tinig na bumubulong sa hangin. Huwag kayong matakot, ang tinig ay parang malumay na awitin. Kami ay nagmamasid at nalulugod sa inyong kabutihan. Binuksan ni Ana ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Mukhang walang ibang nakarinig ng tinig. Mama, Papa, sabi ni Ana na may pagtataka sa kanyang boses. May narinig po akong nagsalita. Nagkatinginan si Mang Tomas at Aling Elena. Ano ang sinabi niya, anak? Tanong ni Aling Elena nang may pag-aalala. Sabi niya po, huwag daw po kaming matakot at masaya daw po sila sa amin, sagot ni Ana. Bagamat hindi lubos na naunawaan ng nakatatandang mga anak ang sinabi ni Ana, kinutuban si Mang Tomas. Ang tinig ay pamilyar sa kanya, parang eko ng tinig ni Lakan noong gabing nakita niya ang biringan. Kinagabihan habang si Mang Tomas ay nag-iisip-isip sa kanyang silid, isang malakas na pitak ng liwanag ang bumalot sa kanilang tahanan. Hindi ito nakakasakit sa mata, sa halip ay mayroon itong malambot at nakapapayapang aura. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang figura ni Lakan. Hindi natakot si Mang Tomas. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan at paggalang. Lumuhod siya bilang tanda ng pagbati. Magandang gabi, Tomas. Bati ni Lakan na may isang magiliw na ngiti. Ako ay naparito upang bigyan liwanag ang ilang bagay. Lakan, bati ni Mang Tomas. Ikinalulugod ko ang iyong pagdalaw. Alam namin ang mga pagdududa at usap-usapan na bumabalot sa inyong pamilya, sabi ni Lakan. Ang aming layunin sa pagbibigay ng regalo ay hindi upang magdulot ng kaguluhan, kundi upang tulungan ang mga taong may mabuting puso. Ipinagpatuloy ni Lakan ang pagpapaliwanag tungkol sa biringan at sa kanilang mga naninirahan. Sinabi niya na ang kanilang lungsod ay hindi nakikita ng lahat dahil ito ay nasa ibang dimensyon, isang lugar na pinoprotektahan ng mahika at pananampalataya. Lumilitaw lamang ito sa mga taong may bukas na isipan at dalisay na puso. Ang kayamanan na aming ibinigay ay hindi lamang materyal, paliwanag ni Lakan. Ito ay isang bahagi ng kasaganaan ng aming mundo, isang pagpapakita ng aming paghanga sa inyong pamilya. Ngunit ito ay mayroon ding layunin. Nais naming makatulong kayo sa inyong komunidad upang maging instrumento kayo ng kabutihan. Sinabi rin ni Lacan na ang kanilang koneksyon sa pamilya de los Santos ay hindi random.
Matagal na nilang pinagmamasdan ang kanilang simpleng pamumuhay at ang kanilang walang pag-iimbot na pagtulong sa kanilang kapwa. Ang kanilang kabaitan ang siyang nagbukas ng daan para sa kanilang pagtanggap ng biyaya mula sa biringan. Huwag kayong mag-alala sa mga pagdududa ng iba, payo ni Lacan. Ang mahalaga ay ang inyong manatiling tapat sa inyong mga pinahahalagahan. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang materyal, kundi ang pagmamahalan, pagkakaisa, at ang kakayahang tumulong sa iba. Bago umalis, binigyan ni Lacan si Mang Tomas ng isang maliit na buto. "Itanim mo ito," sabi niya. "Ito ay magpapaalala sa inyo ng aming pinagmulan at magbibigay sa inyo ng karunungan sa pagharap sa mga hamon." Pagkatapos magsalita, ang liwanag ay unti-unting nawala at si Lacan ay naglaho na parang bula. Naiwan si Mang Tomas na puno ng bagong pag-unawa at pananampalataya. Ikinuwento niya ang lahat sa kanyang pamilya kinabukasan. Bagamat hindi nila lubos na maunawaan ang lahat, nakaramdam sila ng kapanatagan at bagong lakas. Mula noon, hindi na nila pinansin ang mga bulong at pagdududa ng iba. Ang kanilang focus ay nanatili sa paggamit ng kanilang kayamanan sa mabuting paraan at sa pagpapanatili ng kanilang simpleng pamumuhay. Ang kanilang koneksyon sa biringan ay isang lihim na kanilang pinahahalagahan, isang pinagmulan ng biyaya at karunungan na patuloy na gumagabay sa kanilang buhay. Ang buto na ibinigay ni Lacan ay itinanim ni Aling Elena sa kanilang bakuran at ito ay tumubo at naging isang kakaibang puno na namumunga ng mga prutas na kumikinang sa liwanag, isang tahimik na patunay ng kanilang mahiwagang pinagmulan. Sa paglipas ng mga buwan, ang kasaganaan ng pamilya de los Santos ay patuloy na nagdulot ng iba't ibang hamon at tukso. Bagamat matatag nilang pinanghahawakan ang kanilang mga pinahahalagahan, hindi naging madali ang pagharap sa mga bagong sitwasyon na dala ng kanilang yaman. Isa sa mga unang tukso ay ang marangyang pamumuhay. Maraming mga negosyante at mayayamang tao mula sa bayan ang nagsimulang makipagkaibigan sa kanila. Pinapakitaan sila ng mga magagarang kasangkapan, mamahaling damit, at mga paglalakbay sa malalayong lugar. May ilang sandali na natukso sina Mang Tomas at Aling Elena na sumunod sa agos ng marangyang buhay. Naisipin na karapat-dapat na nila itong tanggapin pagkatapos ng simpleng buhay na kanilang dinanas. Ngunit sa bawat pagkakataon na sila ay matutukso, maaalala nila ang simpleng pinagmulan ng kanilang kayamanan at ang layunin nito. Maaalala nila ang mga naninirahan sa biringan na nagtiwala sa kanila at ang responsibilidad na kanilang pinangako. Sa halip na magpakasasa sa karangyaan, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang simpleng pamumuhay at gamitin ang kanilang yaman upang mas marami pang matulungan. Ang kanilang mga anak ay naharap din sa kanilang sariling mga tukso. Sina Maria at Juan na nag-aaral sa Maynila ay nakasalamuha ang mga estudyanteng mayayaman at pinapakitaan ng mga mararangyang bagay. May mga pagkakataon na nainggit sila sa kanilang mga kaeskuwela at hiniling sa kanilang mga magulang na bilhan din sila ng mamahaling gamit. Ngunit tinuruan sila ni Mang Tomas at Aling Elena ng kahalagahan ng pagiging kontento at hindi pagpapaapekto sa material na bagay. Ipinaliwanag nila na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang pagkatao at sa kanyang relasyon sa iba. Dahil sa kanilang mahusay na pagpapalaki, natutunan nina Maria at Juan na pahalagahan ang kanilang edukasyon at gamitin ang kanilang pribilehiyo upang makatulong din sa iba. Ang pinakamalaking hamon na kanilang kinaharap ay ang patuloy na pag-uusisa at paninira ni Don Rafael. Hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang pagtatangkang alamin
ang pinagmulan ng kanilang kayamanan. Nagpakalat siya ng mga malisyosong tsismis tungkol sa pamilya de Los Santos. Pinaparatangan silang nakikipag-ugnayan sa masasamang espiritu at nagnanakaw ng kayamanan. Ang mga tsismis na ito ay nakarating sa iba pang mga mayayamang negosyante sa bayan at nagsimula rin silang magduda sa pamilya de Los Santos. May ilan na umiwas na sa kanila, habang ang iba naman ay pinakitaan sila ng paghamak. Isang araw pinatawag si Mang Tomas sa munisipyo ng alkalde. Naroon din si Don Rafael na may mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Mang Tomas, sabi ng alkalde sa isang seryosong tinig, may mga bali-balita na kumakalat tungkol sa pinagmulan ng inyong kayamanan. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa amin? Huminga ng malalim si Mang Tomas. Alam niyang ito na ang sandali upang harapin ang mga akusasyon ni Don Rafael, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang tungkol sa biringan. Ginoong alkalde, sagot ni Mang Tomas ng may dignidad, ang aming kayamanan ay bunga ng aming pagsisikap at pinagpala lamang po kami. Wala po kaming ginawang masama o ilegal. Ngunit hindi ka panipaniwala ang inyong biglaang pag-unlad, giit ni Don Rafael. Sigurado akong mayroon kayong itinatago. Wala po kaming itinatago, Hinoong Rafael, mariing sagot ni Mang Tomas. Ang mahalaga ay ginagamit namin ang aming kayamanan sa mabuting paraan at tumutulong kami sa aming komunidad. Bagamat walang malinaw na ebidensya si Don Rafael, patuloy siyang nagpakalat ng mga tsismis at sinubukang sirain ang reputasyon ng pamilya de Los Santos. Sinubukan niyang kumbinsihin ang alkalde at ang iba pang mga opisyal na mag-imbestiga sa kanila. Ang pamilya de Los Santos ay nahaharap sa isang malaking pagsubok. Kinailangan nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa malisyosong paninira ni Don Rafael at patuloy na manindigan sa kanilang katotohanan. Ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya ang kanilang naging sandigan sa pagharap sa mga hamong ito. Ang buto na ibinigay ni Lacan ay patuloy na tumutubo sa kanilang bakuran, isang tahimik na paalala ng kanilang lihim na pinagmulan at ang karunungan na kanilang dapat sundin. Sa kabila ng patuloy na paninira ni Don Rafael at ang mga tuksong dala ng kanilang kayamanan, matatag na piniling manatili ng pamilya de Los Santos sa kanilang simpleng pamumuhay at manindigan sa kanilang mga pinahahalagahan. Alam nilang ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanilang materyal na ari-arian, kundi sa kanilang pagkatao at sa kanilang relasyon sa Diyos at sa kanilang kapwa. Pinanatili nila ang kanilang simpleng tahanan, bagamat pinaganda nila ito ng bahagya upang maging mas komportable para sa kanilang lumalaking pamilya. Hindi sila bumili ng mga mararangyang sasakyan o mga mamahaling kasangkapan na hindi naman nila lubos na kailangan. Ang kanilang focus ay nanatili sa paggamit ng kanilang yaman para sa ikabubuti ng mas nakararami. Patuloy silang tumulong sa kanilang komunidad. Nagpatayo sila ng isang maliit na klinika kung saan maaaring magpakonsulta ang mga simpleng mamamayan ng libre. Nagbigay din sila ng mga scholarships sa mga batang mahihirap ngunit matatalino upang makapag-aral sa mas mahusay na paaralan. Tumulong din sila sa pagpapaayos ng simbahan at sa iba pang mga proyekto na makakatulong sa buong barangay. Si Mang Tomas ay patuloy na nangingisda, bagamat hindi na siya kailangang magtrabaho ng husto tulad ng dati. Ang pangingisda ay hindi lamang kanyang hanapbuhay, kundi pati na rin ang kanyang paraan upang manatiling konektado sa kanyang pinagmulan at sa kalikasan. Madalas niyang isinasama ang ibang mangingisda sa kanyang bagong bangka
at tinuturuan sila ng mas mahuhusay na paraan ng pangingisda. Si Aling Elena ay patuloy na nagtatanim sa kanilang bukid at nag-aalaga ng kanilang mga hayop. Ang pagtatanim ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at nagpapaalala sa kanya ng simpleng buhay na kanilang pinanggalingan. Ang kanilang ani ay patuloy nilang ibinabahagi sa mga nangangailangan. Sina Maria at Juan sa kanilang pag-aaral sa Maynila ay hindi nagpabaya sa kanilang responsibilidad. Nag-aral silang mabuti at ginamit ang kanilang pribilehiyo upang tumulong sa ibang mga estudyante na mas nangangailangan. Sinuportahan nila ang mga simpleng inisyatibo sa kanilang paaralan at pinakita ang mabuting halimbawa ng kanilang pamilya. Si Ana, bagamat lumalaki sa kasaganaan, ay tinuruan ng kanyang mga magulang ng kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba at simple. Hindi siya nahumaling sa mga materyal na bagay at pinahalagahan niya ang tunay na relasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, hindi nakalimot ang pamilya de Los Santos na maglaan ng oras para sa isa't isa at sa kanilang pananampalataya. Bawat gabi sila ay sama-samang nagdarasal at nagpapasalamat sa mga biyayang kanilang natatanggap. Bawat linggo sila ay sama-samang nagsisimba at nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Ang kakaibang puno na itinanim ni Aling Elena ay patuloy na lumalaki at namumunga ng mga prutas na kumikinang sa liwanag. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang maganda sa paningin, kundi mayroon ding kakaibang lasa na nagbibigay ng sigla at kalakasan sa sinumang kumakain nito. Ang puno ay naging simbolo ng kanilang koneksyon sa biringan at isang tahimik na paalala ng karunungan at biyaya na kanilang tinanggap. Samantala si Don Rafael ay patuloy sa kanyang malisyosong paninira. Ngunit unti-unti, ang mga tao sa barangay at maging sa bayan ay nagsimulang hindi maniwala sa kanyang mga akusasyon. Nakikita nila ang mabuting gawa ng pamilya de Los Santos at ang kanilang simpleng pamumuhay. Ang kanilang integridad at ang kanilang tunay na pagmamalasakit sa iba ay naging mas malakas na argumento kaysa sa mga walang pasehang tsismis ni Don Rafael. Unti-unting nawalan ng saysay ang mga paninira ni Don Rafael. Ang kanyang kasakiman at inggit ang siyang naging mitsa ng kanyang pagbagsak sa mata ng mga tao. Ang pamilya de Los Santos sa kabilang banda ay patuloy na tumaas ang respeto at paghanga ng kanilang komunidad. Natutunan ng pamilya de Los Santos na ang tunay na hamon ng kayamanan ay hindi lamang ang pagkamit nito, kundi ang pagpapanatili ng balanse sa buhay. Natutunan nila na ang kasaganaan ay dapat gamitin upang makapagbigay ng pag-asa at tulong sa iba at hindi upang magdulot ng pagmamataas at pagkalimot sa pinagmulan. Ang kanilang koneksyon sa biringan ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng kayamanan, kundi pati na rin ng isang mahalagang aral tungkol sa tunay na kahulugan ng kasaganaan. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya de Los Santos ay hindi lamang naging simbolo ng kasaganaan sa kanilang barangay kundi pati na rin ng pagkakawanggawa at integridad. Ang kanilang pamana ay hindi lamang nasusukat sa material na yaman na kanilang naipundar, kundi sa positibong pagbabago na kanilang naidulot sa buhay ng maraming tao. Ang klinika na kanilang itinayo ay patuloy na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga simpleng mamamayan. Maraming buhay ang nailigtas at maraming sakit ang napigilan dahil sa kanilang inisyatiba. Ang mga batang pinagkalooban nila ng scholarship ay unti-unting nakapagtapos ng kanilang pag-aaral at naging mga profesyonal na nakatulong din sa kanilang mga pamilya at sa komunidad. Ang kanilang bukid ay patuloy na nagbibigay ng masaganang ani na ang bahagi nito ay regular na ipinamamahagi sa mga nangangailangan. Ang kanilang halimbawa ay
Sinundan ng iba pang mga mayayamang pamilya sa bayan na nagsimula ring maglaan ng bahagi ng kanilang kayamanan para sa mga proyekto ng pagtulong. Sina Maria at Juan ay naging matagumpay sa kanilang mga propesyon. Si Maria ay naging isang kilalang doktor na naglingkod sa mga liblib na lugar, habang si Juan ay naging isang inhenyero na nakatulong sa pagtatayo ng mga infrastruktura sa kanilang probinsya. Hindi nila kinalimutan ang kanilang pinagmulan at patuloy silang bumabalik sa kanilang barangay upang tumulong at magbigay inspirasyon. Si Ana, na lumaki sa kasaganaan ngunit may simpleng puso, ay naging isang guro. Pinili niyang magturo sa kanilang simpleng paaralan sa barangay upang ibahagi ang kanyang kaalaman at hubugin ang mga kabataan. Itinuro niya sa kanyang mga estudyante hindi lamang ang mga aralin sa libro, kundi pati na rin ang kahalagahan ng kabutihan, pagpapakumbaba at pagtulong sa kapwa. Ang kakaibang puno na itinanim ni Aling Elena ay naging isang malaking puno na may kumikinang na mga bunga. Ang mga bunga nito ay pinaniniwalaang mayroong nakapagpapagaling, nakatangian at malimit na ipinamamahagi sa mga may sakit. Ang puno ay naging isang sagradong lugar para sa maraming tao, isang simbolo ng pag-asa at biyaya. Samantala si Don Rafael ay unti-unting nawalan ng impluensya at respeto sa komunidad. Ang kanyang patuloy na paninira at ang kawalan niya ng ebidensya ay nagresulta sa kanyang pag-iisa. Ang kanyang kasakiman ang siyang bumulag sa kanya sa tunay na kahulugan ng kasaganaan. Sa paglipas ng mga dekada, ang kwento ng pamilya de Los Santos at ang kanilang koneksyon sa Biringan ay naging isang alamat sa kanilang probinsya. Ang mga matatanda ay patuloy na ikinukuwento ito sa mga kabataan, isang paalala na ang kabutihan ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang mga biyaya at ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa kung paano ito ginagamit upang makatulong sa iba. Bagamat hindi na muling nagpakita ang lungsod ng Biringan sa karaniwang mata, ang presensya nito ay patuloy na nararamdaman sa buhay ng pamilya de Los Santos at sa kanilang komunidad. Ang kanilang pamana ay isang patunay na ang mga mahiwagang bagay ay maaaring mangyari sa mga taong may bukas na puso at handang maniwala sa hindi nakikita. Ang buto na ibinigay ni Lacan ay hindi lamang tumubo bilang isang puno, kundi naging isang ugatan ng pagbabago at pag-asa sa kanilang lugar. Ang pamana ng Biringan ay hindi lamang kayamanan kundi ang simbolo ng kabutihan, pagkakawanggawa, at ang patuloy na pag-iral ng mahika sa simpleng buhay ng mga taong may mabuting puso. Sa pagtatapos ng kanilang simpleng buhay, sina Mang Tomas at Aling Elena ay iniwan ng isang pamana na higit pa sa materyal na yaman. Ang kanilang mga anak at mga apo ay pinagpatuloy ang kanilang simulain ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Ang klinika, ang mga scholarship, at ang patuloy na pagbabahagi ng ani ay naging bahagi na ng tradisyon ng kanilang pamilya. Ang kakaibang puno ay patuloy na tumayong matayog sa kanilang bakuran, pinapaalalahanan ang bawat henerasyon ng kanilang mahiwagang pinagmulan. Ang mga bunga nito ay patuloy na pinaniniwalaang may nakapagpapagaling na katangian at malugod na ibinabahagi sa mga nangangailangan. Ang kwento ng Biringan ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya, isang lihim na ipinapasa sa bawat henerasyon. Itinuro nila sa kanilang mga anak at apo ang kahalagahan ng paggalang sa misteryo at ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi na muling nasilayan ng kanilang pamilya ang kumikinang na lungsod sa gitna ng dagat, nanatili silang bukas sa posibilidad ng muling pagpapakita nito. Itinuro nila sa kanilang mga anak na ang Biringan ay maaaring lumitaw sa mga taong
may dalisay na puso at matatag na pananampalataya. Sa mga tahimik na gabi, ang mga apo ni Mang Tomas ay madalas na nagtatanong tungkol sa biringan. Ikinukwento nila ang mga alamat na kanilang narinig. Pinagmamasdan ang malawak na dagat na kumikislap sa ilalim ng buwan. Umaasang masilayan kahit isang bahagi ng mahiwagang lungsod. At sino ang nakapagsasabi? Sa isang payapang gabi, maaaring may isa sa kanilang mga inapo na makakita ng isang kakaibang liwanag sa horizon, isang kumikinang na pangako ng isang mundong puno ng hiwaga at biyaya. Ang biringan ay nananatiling isang patuloy na hiwaga, isang paalala na mayroong mga kaharian na lampas sa ating pangunawa, at ang kabutihan ay maaaring magbukas ng mga pinto sa mga hindi inaasahang posibilidad. Ang pamana ng pamilya de los Santos ay hindi lamang tungkol sa kayamanan o sa isang mahiwagang lungsod. Ito ay tungkol sa simpleng pamumuhay, sa pagmamahalan sa pamilya, sa pagtulong sa kapwa, at sa pananatiling bukas sa mga hiwaga ng buhay. Ito ay isang kwento na patuloy na isasabuhay sa bawat mabuting gawa at sa bawat taong kanilang pinagpala. Ang hiwaga ng biringan ay patuloy na iiral, nakatago ngunit palaging naroroon sa mga puso ng mga taong handang maniwala. At sa kaso ng pamilyang ito, ang kwento nila ay paalala na hindi lahat ng biyaya ay galing sa langit. Minsan galing ito sa isang mundong hindi dapat pinakikialaman. Ako si Mr. Kira at sana'y naibigan ninyo ang kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.